MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdamin Bayan. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Monday morning, mga kuya, mga ateng. Oy, magandang umaga po sa mga natatraffic dyan. Easy lang, makalma lang. At yung mga na-traffic galing Laguna, oy, nga pala, ha? Abay, good news ito, mga kuya, ha? Ayan, magandang balita ito, Manong Apo Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Abay, nagkapirmahan na pala tayo, gagawin na pala mahabigyan yung gagawa ng highway, mga kuya, dyan sa paligid ng Laguna Lake. Ayan, Laguna Lake Shore. Ayan, gagawa ng highway. Saan ba magsisimula yan? Mula siyempre Laguna hanggang Quezon kaya ito, ha? Congressman JJ, ha? Hanggang Muntinlupa, hanggang Taguig. Paano yung bandang Rizal kaya, ano, ha? Ang sabi po ni Secretary Manny Bonoan, ito daw ay BBM. Ano to, BBM Highway? Build Better More. Kailangan tagal ng plano ito, ha? Ngayon lang na isa katuparan, ha? Ngayon lang sisimulan. Maganda highway, mahabing ganda ng view siguro, Laguna Lake, ano, ha? Parang ano lang, parang Cavitex, ayan. Kaya lang matatapos na po hanggang 2029. Paano yan, Mr. President? Hanggang 2028 lang kayo, ha? Baka pagdating ng 2029 hindi na ituloy yan. Saan ang tapusin? Yan pala lamang sa ating mga good news, mga kuya, mga ating. Ayan, ano pa ang mga good news natin? Kailangan Lunes good vibes po tayo, ha? Ano pa ba ang good news? Ito pa ang good news. Good news para sa mga taga Davao. Good news para kay VP Inday Sara Duterte Carpio, ha? Kabsat second gentleman Mans, ha? Abay, yung impeachment complaint laban kay VP Sara mukhang hindi na uusad, ha? Malungkot na ang mga taga Makabayan Black dahil umayaw na yung mga congressmen na isulong pa ang impeachment. Ayan. Ang takot lang nila kasi sa Iglesia ni Cristo, ano? At syempre sa presidente, ha? Yung mahabigan na maganda. Teka muna, ha? Ano ba ang good news? Mamaya, ha? Mamaya may good news sa mga taga Maynila. Abay, may mura daw na pabahay dyan, ha? Abay, mukhang tatalunin pa yata yung housing ni Housing Sar Jerry Acusar, ha? Totoo ba yan? Sa Maynila, yung housing nila dyan 2,000 hanggang 3,000 pesos lamang ang hulog kada buwan.
Abay, sana all. Mamaya, pero ito malungkot mga kuya sa mga motorista, ha? Yung mga natatarapik ngayon dyan. Ayan dyan sa Skyway, parang parking lot. Abay, yung mga natraffic dyan mga kuya, mga jeepney drivers, bus drivers, naku po, bukas may higit 2 piso itataas sa presyo ng diesel at gasolina. Naku, Diyos ko po, ha? Kaya ngayon pala mga kuya, kung may pera tayo dyan, full tank nyo na. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Daming Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Abay, kaaga-aga, na-high blood yata si Apo Lucas Bersamin. Good morning. Nembang bigat Apo Little President, ha? Ayan, kasi ang sabi ng dating Pangulong Digong, abay, ano daw po, may irregularities daw po sa inaprobahang 2025 budget, ha? Yung GAA, General Appropriation sa ACA. Abay, sinasabi na abot daw sa bilyong piso ang parang nakatago ba, ha? Kasi may sinasabing blanca items dun sa budget, ha? At meron sinasabing mga binura, ayan, may palitan ng blanco, ayan, abay, sinasabi, naku, sa National Irrigation Administrator Gillian, ha? At maging sa Philippine Coconut Authority. Abay, sabi, meron pa ito sa sa Public Works and Highways at Agriculture, ha? Pero ang sabi po ni abay, sabi pa ng dating Pangulo, totally invalid at unenforceable daw ang inaprubahang budget pinirmahan ng Pangulong Bonget, ha? Paalam ni dating Pangulong Digong, ang sino mang nagtamper daw po mabigan sa budget ay maaaring makasuhan at pwedeng makulong talaga doon. The order is dead or alive. Hindi po, ayan, pero ang sabi po ni Little President at Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay fake news daw po dong. Ayan, fake news daw po ito, Mr. President Digong. Abay, ang sinasabi po ng Little President, abay, imposible magkaroon po ng burahan dyan, ha? At magkaroon ng blankong items dito sa budget. Talaga? Daming Bayan. Na fake news ba ang dating Pangulong Digong? Ayan, anyway, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. May report dito ang ating reporter Leta Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. At eto nga, yung paratang ng dating Pangulong Digong na may blanco, to fill in the blanks, na may blanco sa pinirmahang 2025 General Appropriations Act, yung budget natin sa 2025, inalmahan ng Malacanang. Aba, ang sabi ni Apo Lucas, yun daw 4,045 pages, ha? Talagang hinimay daw po ito, inisa-isa. Alamin nga natin ang detalye. Daming Bayan. Aris number 14, Let Narciso please come in. High blood ba ang Executive Secretary? Lakay mariingkit din na ng palasyo ang umano'y malisyosong aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa General Appropriations Act of 2025. Sa isang pahayag, tinawag na Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang sinasabi ni Duterte at kanyang mga kaalyado na di umano'y may blankong halaga sa pinirmahang pambansang pondo ngayong taon. Giit ni Bersamin, walang bahagi ng 2025 national budget ang hindi nasuri bago nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ito na dumaan sa masusing pagsusuri ang buong 4,057 na pahina ng GAA sa Kongreso at ng Department of Budget and Management. Maaari naman alyang mag-double check sa website ng DBM para makita na walang anumang programa, aktibidad o proyekto na may blankong appropriations. Dagdag pa ng Executive Secretary, bilang dating Pangulo, dapat alam ni Duterte na hindi uubra na lagyan ng blankong items ang GAA. Lakay?
Siguro para matapos na yan, Miss Let, abay, pwede bang padalhan na lang, ipa-grab na lang, ayan, special delivery, ayan, magpadala kay dating Pangulong Congressman Isidro Ungab ng kopya ng General Appropriations Act. Yan siguro ang the best na para matapos yung mga usaping ganyan. At makita na rin kung... Pwede i-check sa website ng DBM. Mayroon pagka website pa baka mamaya na-edit na yan ha. Bigyan mo ng padala mo ng isang kopya sila o di tapos. Ayan, makita kung may blanco o kaya may mga insertion doon. Tingnan natin lang kung gagawin niya naman na kanyang, pero ayan na nga ang inilabas na statement ni Executive Secretary Bersamin. Ayan alam mo kasi pagka mga ganyan online pwedeng i-edit yan pero kung yung hard copy, ika nga ha, ayan, para lang hard copy ng librong tapatan nito niya, hindi na ma-edit yan. Di ba? Tama lang. So, kanino ba manggagaling yung libro, kasi ayun yata yung binabanggit ni Congressman Ungab na wala pa silang kopya. Ayan, kaya nga, magpa-imprenta na ng marami. Ayan, ibigyan ng special delivery. Ayan, ang dating Pangulo at Congressman Ungab. Anyway, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Lunes, Miss Lat? Dadaluhan ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Tesla Center sa Pilipinas. Ito'y sa Bonifacio sa lungsod ng Taguigues, Lakay. Wow. Ang Tesla Philippines, ang ika-4 na merkado sa ASEAN region na inaasahang makatutulong sa Pilipinas para sa transition sa renewable energy at pagbawas sa carbon emissions sa pamagitan ng makabagong teknolohiya. Ang kumpanyang Tesla ay kilala sa electric vehicles gaya ng luxury electric sedan, mid-size electric sedan, luxury electric SUV, Cybertruck. Ayan, nakikita mo ba yung picture nila? Nakita ko. Gaganda, ha? Oo, Lakay. Ayan. Yan, pwede ka nang mamili, Lakay. Naku, bawal yata sa Ilocano yan. Mahal yata yung Tesla. Gawa ni Elon Musk yan, ha? At ang distributor yata dito sa Pilipinas ay si Ninong Andrew Tan at Kevin Tan, ha? ng Mega World. Balita ko pagka bibili ka doon ng Tesla car, Miss Leta, meron kang 1-year supply ng Emperador. Wow. Kasama sa package. Kasama sa package. Ayan. Okay, so abangan natin yan. Magpapatakbo ba ang presidente yan? Patatakbohin ba sa Skyway yan? Abangan natin mamaya, Lakay, kung mag-inspection lang siya o ika-test drive ba yan. Ayan. Okay. May sikat na sikat dyan yung SUV daw ng Tesla. Ang isang unang nakabili dyan si Vice Ganda. Ayan. Ganda naman yan. Ilang milyones kaya yan. Ayan. Pwedeng patakbuhin ng Meralco yan, ha? Kasi electric Electric lang. Renewable energy. EV. Ayan. Okay. Sana may presyong Ilocano dyan. Baka mamahal yan. Tesla, ha? Pangalan pa lang, mamahalin na. Elon Musk production yan, Anyway, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Anong oras pupunta ang presidente dyan? At saan ito? Sa Global City ba to? Oo, BGC, BGC. Okay. At alas 10 ngayong umaga ay naasahan ng presidente. Okay. Good morning, Balisay, Lakay. Parang panregalo, may ribbon pa Maraming salamat, Miss Let, mula sa Palasyo ng Malacanang. Daming Bayan. Nasa ating linya mahabian isa nating kailyan. Ayan, from Ilocos, Lubakia, ang magaling na administrator ng National Irrigation Administration. Kaya magbenta ng bigas ng 29 pesos. Si Engineer Administrator Eduardo Edigilian. Administrator Edigilian, Apo na imbang nga bigata. Good morning, Apo Administrator. Apo Kailian, may magabigat. Good morning po sa lahat na nakikinig po sa ating ngayon. Abay, malakas na malakas sa DCJ Silawag. Apo, kablaawam na kita Kailian tayo DJ Ilocos Norte, ha? Aglalo DJ Pidig. Well, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na po sa atin sa Pidig. At
nakikinig po sila Mayora doon. Good morning po sa inyo lahat. Ay, good morning po. Ayan na si Mayora Guillen. Ayan na, unang-una po, Administrator Guillen. Abay, nagtataka po kami. Ayan, at natutuwa dahil ang, pinatutukan to sa reporter namin si Val Gonzales sa Quezon City, sa NIA, ha? Abay, kayo ay nagbebenta ng bigas na nagkakalaga ng 29 pesos per kilo. Paano ito nagagawa? Apo, Administrator Eddie Guillen, sir. Well, una po sir, ito ay galing po ito sa contract farming natin. So ito po yung binigyan kasi tayo ng sa effort po ni ng ating Pangulo at ni Speaker Romualdez. Last year meron po kaming budget na para sa contract farming. Ano po? So ito po yung ginaya lamang po namin dito yung program ko doon sa PIGDIG, no, ako yung mayor. Consolidate kami ng ating mga farmers, binuo namin yung kanilang cooperative, ano po. At ayun, tinulungan po natin sila sa kanilang production, ano po. Wow. And then kinukuha namin yung ma-produce nila. Binibili po ng NIA yun. May assured market. Tapos ito po yung one half, ang usapan namin ng NFA noon, yung one half binibili po nila sa amin, yung kalahati pinapagiling po natin, ano po. At yun pong kalahati ng one-fourth ng ating production, binebenta natin through DA dito sa Rice for All program. Yung presyo noon na 45 pesos, 43, ganyan. Pero yung one-fourth, binebenta po namin yan ng 29 pesos. Wow. Pag pinotal mo po ito, kumikita po ang niya. May kita po kami. Ayan na, 29 pesos binebenta kada kilo. Kumikita pa ang NIA, Administrator? Yes po, pero gusto kong maliwanagin, hindi ko yung buo, kundi one-fourth ng aming production. Yun lamang po ang kabibenta po ng 29 pesos. Oo. Ang tanong ngayon ng mga ginang tahanan na Administrator Guillen, abay, sana daw po ay itong pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas, nationwide. Kakayanin po ba yan, Administrator Guillen, sir? Nationwide po talaga kami, sir. Kasi lahat po ng mga regional offices natin ay nagbebenta po kami niyan, sir. Lahat ng provincial offices namin, meron po kaming programa po na ganyan. Kasi actually po ito ay hindi lamang po ito pagpapababa ng presyo ng bigas. Kundi itong program na ito po ginagamit namin para po mabuo yung ating mga farmers, yung mga IAs natin into cooperatives per town. Ito po yung sistema ng NIA na in-empower natin yung ating mga farmers na hindi lamang dapat magbenta ng palay, kundi bigas. Kasi nakakonect po kami dito sa convergence po namin ito with DA, with ito pong PhilMec. Binibigyan po sila ng farm machineries at yung rice processing system. Kung nagagawa ito ng NIA, Administrator Guillen, sir, nagagawa po ninyo, kaya bang gawin ito ng Department of Agriculture? Dapat sila ang mangunguna rin, dapat kopyahin yung ginagawa po ninyo, Administrator, sir. Ganun nga po, sir. Anong totoo niyan? Weekly po meeting namin ni Secretary Kiko para palakihin itong programa na ito. Kasi ito po yung sinasabi ng ating Pangulo, di ba? Lagi niyang sinasabi noon na dapat yung ating mga farmers ma-capture nila yung whole value chain ng rice production o food production. Ito po yun eh. Kasi, hindi mo lamang sila, ayaw kasi ng ating Pangulo na puro dole out o ayuda bibigay natin. Opo. Gusto niya kasi i-empower natin sila para may sustainability yung project. But, ang isa pang main target po ng NIA dito, sir, is that lahat po ng ating mga contract farming sinishift po natin yung kanilang cropping calendar. Ginagawa po namin double dry, Kasi ngayon, kultura natin, nagtatanim po tayo pagka tag-ulan tinatamaan ho ng bagyo sa amin naman sa NIA, bakit ka magtatanim ng tag-ulan? May irigasyon nga kami. Kung kailan maaraw, dyan ka magtanim kasi nga mataas yung yield ng palay mo, wala pang bagyo. So may na-shift na po kami 350,000 hectares po. Naku, mabuti sinabi mo yan na alam mo naman na Administrator, lalo sa atin sa Ilocos di yan pinili Ilocos Norte ay madi kami mula itipagay awan na tudo. Ayan. Hindi po maganda yung aming irrigation doon. Yun po ang problema namin, Administrator Guillen, sir. Baka pwede po magawa naman ng paraan dito sa ilang towns natin sa Ilocos na maayos yung irrigational system natin.
Buti na banggit niyo po yan, sir. Ang totoo, ang isang ipinipilit po ng ating Pangulo noon, kaya ito po ang naisama dito sa BICAM, ay yung pong paglagay ng pondo sa tatlong malalaking dam po natin. Isa po yung inisahit doon, yung matagal na natin pangarap na Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project, sir. Yan ang mag-irrigate ng buong second district ng Ilocos Norte and some part of Ilocos Sur and Abra. So napunduhan na po, nilagyan niya ng pondo yan, pinakamalaking project ng NIA, at ibibig na namin po siya this January. Ang isa pang binigyan niya ng budget, yung Balog-Balog Dam dyan sa Tarlac City. So tatapusin na rin po natin yung Balog-Balog na yan. Sinimulan pa po yan ni President Cory Aquino noon, hindi ho nila natapos. Tagal, tatapusin po ng ating Pangulo ngayon. At yung matagal na rin pangarap po na dam doon sa Tumawini, Isabela, may pundo na rin ho yun. So tatlong malalaking dam po ang pinunduhan ng ating Pangulo. Wow, di gaganda ang production ng bigas natin sa Region 1, Cagayan Valley, Region 3, Administrator Gillian, sir. Tama po, yung Region 3, 30,000 hectares po yung makinabang dyan. At 40 megawatts din po. May power generation po lahat ng tatlong dam na ito, sir. So meron na siyang power generation, may food security component, meron pang flood control component. So napakagandang project po nito. Ayan. Kailan matatapos siya, Administrator, sir? Yun pong Balog-Balog, kaya po namin yan ng 3 years. Ganun din po yung Tumawini. Yung inisait po ay nakaprogram po siya ng 5 years. Pero kung makakuha po kami dyan ng quadruple A, kaya rin po tapusin yan within 3 years, sir. Ayan, balikan ko yung magandang project yan, Administrator Gillian, sir. So, balikan ko yung presyo ng bigas. Sabi ng ating mga ginanang tahanan, sana po huwag lang sa mga kadiwa centers ng Pangulong Marcos. Kadiwa na BBM ang nilalagyan ng mababang presyo ng bigas sa 29 pesos. Sana daw po sa mga public markets din, Administrator Gillian, sir. Tama po kayo yan. Diyan, sir, ang totoo, ang utos ng ating Pangulo sa amin, nung nag-meeting kami nila sa Laurel, ay involve po namin kasi kulang po, wala kaming tao masyado, sir. So sabi niya, involve natin ang local government unit. Ayan. Hawak nila lahat ng public market. Sabi niya, isuplayan natin yan ng bigas. Kasi ganito yan, sir. Yung pagpapababa ng presyo ng bigas, marami nagsasabi na hindi kayang gawin yan. Kasi nga maraming variety ng bigas. Yung nga Sa aking palagay, hindi mo rin anything that you cannot control, you cannot manage. Hindi mo yan pwedeng i-control Pero ang pwede natin i-control, pwede natin i-manage ay kung ano yung meron tayong supply. Daming pera ng DA, ang daming pera ng NFA. Yun nga Oo. Bigyan mo ng yung sinasabi natin murang bigas, make it available sa lahat ng palengke sa tulong ng LGUs. Kasi let's face it, sir, wala kaming tao sa DA at NIA para gawin yan. Pero kung tutulong ang local government units, lalo na ngayon, mag-election, titignan natin kung sinong unang tutulong sa atin ng LGUs para, di ba? Lahat yan, control nila yung public market So kayang-kaya po natin gawin yan. Siguro po baka nakikinig naman sa atin ng Malacanang, i-recommenda tayo dyan yung Malacanang. Baka pwedeng magpalabas ang presidente ng executive order. Orderan na ang mga LGUs, DTI, DA na makipag-coordinate sa inyo para bumaha ang presyo ng bigas na 29 pesos na bagong ani at mabango. Yan ang pinakamainam dyan, Administrator, sir, kesa ka-imported ng mga bigas. Tama po yan, sir. Kaya nga, I think yan ang isang magiging focus po ng food emergency natin. And I think, yan po yung tingin ko na gagawin ng ating, yan sinasabi po ng ating Pangulo na gagawin. Ayan. Administrator, Gillian lang pala ang kaya magpababa ng bigas. Naglalagay pa tayo ng maximum price ceiling na 58 pesos kada kilo. Ang layo-layo naman sa 29 pesos na binibenta ng NIA na bigas na bagong ani at mabango pa, Administrator, sir. Well, pinakita lang namin sa NIA, sir, na una, kung meron talagang economies of scale production, tapos matulungan yung ating mga farmers sa input at hindi lang sa input, pati kasi hindi pag nagbenta ho sila ng palay kasi matatapos yung kita nila doon Pero kung meron na silang rice processing system, meron silang dryer,
additional kita ng cooperative nila yon na babalik sa ating mga farmers through dividends and patronage refund. Ayan. Yun po yung kagandahan eh. Apo Administrator Sir, ang galing-galing ninyo. Congratulations. Mabuhay po kayo, Apo Administrator Gillian Sir. Thank you and good morning. Salamat sir. Just check na po. Morning. Good morning. Damdamin Bayan. Engineer Eduardo Eddie Gillian, ang administrator ng National Irrigation Administration. Abay, Apo Presidente, Apo Lucas Bersamin. Si Apo Gillian lang pala ang solusyon para bumaba po ang presyo ng bigas. Ayan, at sana nga po ayan, baka pwede magpalabas na Executive Order Secretary Bersamin. Ayan, papirma nyo kay Presidente, yung mga produkto ng NIA, ibenta sa hindi lang sa kadiwa, iba pagbahain yan sa mga public markets natin. Damdamin Bayan. May maraming matutuwa yan. Babalikan natin lang pang mga issues. Oy, sa mga taga Maynila, may sunog na naman, ha? Diyos ko, hayan. Babalikan natin ang mga issue yan. I-standby sa ating mga reports. Standby, Raymond at Paz. Ano ang latest sa Senado, ha? Kumusta si Senator Loverboy? Standby man ang Milky. Naku, talaga namang nachope ang ilang mambabatas natin dahil sa rally yata ng INC at panawagan ng Pangulong Marcos na huwag na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte Carpio. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, bilis naman ng oras. Oras mula Star City hanggang Manila, 8:38. Anduay? Ginagaya ang emperador, ha? Damdamin Bayan. Oras, Sister L. Naku, wala pala ang ating partner si Sister L. Oras mabigyan ganap na alas 8:47. Abay, kaya bang magkaroon ng kondo na 2,000 hanggang 3,000 ang monthly payment? Amortization? Wow! Hindi kaya budol ito, ha? Aba, maganda yan. Gusto natin yan. Pero habang nalalapit ang Chinese New Year, Kong Hei Pa Choy, aba, tuloy pa rin po ang bagong taon, bagong lakas. Mula kay Ninong Sherwin Alfaro, ha? Si Ache, ayan. Ano nga bang tawag na? Ache, ano bang tawag sa ate, kuya? Ha? Ache Aya. Ache Aya. Asan ka na yung Ache Aya, Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH, bagong taon, bagong pira, bagong kwarta. Ito na ang ating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. Bay, ano kaya ang costume ng ninong ng Chinese New Year? Naka-dragon attire? Dragon dance. Ninong Sherwin, ayan, nasaan ka ngayong umaga, ha? Saan ka, nasa Pasig. Akala ko nasa Tondo, Manila ka, kina Mayor Hani Lacuna, ha? Bagong sumilang Pasig City. Sherwin, please come in. Lakay dito sa Sumilang Pasig City, talagang kailangan na bago ka umalis ang Sumilang. Sarap niya na. Matikman mo itong sabaw ng mami na to, Lakay. Wow. Kulo ng kulo. Kulo ng kulo. Parang dekada ng kulo yung sabaw. Parang pinapaitan niya na. Oo. Lakay, hindi pinapaitan ito, mami. Mami ba yan? Kulay pinapaitan eh. 30 years lang mamihan. Dito yan sa Barangay Sumilang. At ang maganda rito, Lakay, ito yung avid fan mo. Aba? Dahil yung kanilang radyo, hindi man na nandun ngayon na sinacharge sa lolobat, sa cellphone naman na... Aba? Pakiawin ka agad yung mami ni ate, ni kuya. Ito yung mag-asawa. Pangalan mo, tatay? Homer Bernard.
si Tatay Homer Berta Homer. na taga Bicol. Taga Bicol, Erica City. Ay, Oragon. Dito sa Maynila, pagpunta nila ng Pasig, dito sa Sumilang, ito lang tanim ng kinabuhayan. 30 years na po kami rito. Wow, 30 years. 30 years na taga-mamami. Siguro dyan nakapagtapos sa... Mula umaraw, bumabagyo, nagtitinda kami. Wow. Trip nyo lang? Wala kaming makuha ng ayuda. Naku, patay tayo dyan. Mayor Bico, ba't wala silang ayuda? Ito yung bumubuhay sa kanila sa pamilya nyo. Opo, ito. Kasi may ganito kami. Walang ayaw kami bigyan. Oh. Dahil may trabaho kami. May negosyo. Ilang anak na ang nakapagtapos sa kolehiyo dahil sa mamihan nila? Tapos na po sa mami. 3 lang. 3 ang nakapagtapos na. Ano, may doktor na, may abogado na. Ano po? Anong iba, ano pong trabaho ngayon? Yung iba sa teacher, yung iba sa abroad man. May pamilya na rin sa Tipas. Yung isa kasama ko rito yung bunso ko. Kinakakain ko. Successful pala. Wala pang trabaho. Successful pala si Kuya. Abay, Sherwin, hinga mo na 1,000. Huwag mong bigyan na 1,000 yan. Laka pa lang nakita ni Kuya Homer. Kailangan tignan mo, nakasulat dito sa kanila, walang panukli sa 1,000. O di, walang 1,000. Patay tayo dyan. Walang 1,000 tulakay. O sige, bigyan mo na lang. Dahil, sino pa po rito mga announcer pag umaga? Mr. Deo Macalma. Naku, nakalimutan na yata. Sa tagal na rin. Akala ko, Angelo Macalma na eh. Dahil paborito mo si Deo Macalma, eto meron ng bagong Salamat po. Ayan. At syempre, hindi naman palalampas ito lakay. Dapat magbabitamin E. Ay, sarap niyan. Vitamin E. Kinakain ng tanduan. Naku, tinignan pa mabuti ni Kuya. Ayan, Kuya ha, medyo ano yan ha. Alalay lang dyan ha. Alalay dyan, 3 kutsarita lang Kuya. Siya pa maghuhugas na kayo, so bawal mo nang maduling. Ganun ba? Salamat po ng maraming. Wala pong anuman na. Yung Macalma. Ayan, maraming salamat na. At saka, Diyos mabalos, Kuya. Ito pala kay, meron po siyang grocery yan sa inyong mag-asawa. Ano po masasabi niyo kay Deo? Salamat po. Salamat po ng maraming salamat, Mr. Deo Macalma. Ayan, wala pong anuman, Kuya. Diyos marahan na adlaw sa Indugabos. Ayan, at Diyos mabalos. Ako lang ay titignan muna ako ng titikman ko muna tong mami. Sinasabi niya order sa kailangan tikman mo to. Order sa kaya lang pagdating dito baka malamig na eh. May microwave naman lang. Microwave. Yung microwave natin mamaya. Sige. Sige, orderan kita. Sa mga nais mo na 1,000 pesos laging tumutok sa Deezer each, baka kaya susunod nating winner sa bagong taon, bagong lakas from Ars number 6. Sherwin Battle para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro, ha? Naku, Mayor Bico, ba't wala doon silang ayuda, ha? May negosyo naman daw kasi pala. Samantala, standby Val Gonzales. Naku, may sunog sa kina Fernando po Jr., ha? Ayan, sa FPJ Boulevard. Sandali lamang, Val, standby. Anong sabi ni Mayor Maria Richelle Hani Lacuna, ha? Ayan, paano ba makakaabel ng kondo na 2,000 hanggang 3,000 ang monthly payment, ha? Sandali lamang, alamin mo natin ang ganun ba? May flag racing ba sa City Hall? Ayan. Ay di follow up muna sa sunog sa isang cold storage facility sa Quezon City. Kina Fernando po Jr. Aba, naku, Diyos ko, lalo pang lumakas. Itinaas na sa 2nd alarma ang sunog. Val Gonzales, please come in, Val. Mayor, halos ay lumunto na dahil tinupok na. Tuluyan ng nilamon ng apoy. Itong nandito sa may pinakaunahang bahagi nitong cold storage facility. Asan? Na tinutupok kayo ng apoy dito sa Glacier North Refrigeration Storage.
na nandito sa kabanang Fernando po Junior Avenue dito sa Barangay Del Monte, Quezon City. Ayun, no, naku, Diyos ko. Oo, yung binobomba Ang itim na usok. Oo, yung kung may papakita yung pinakahuli. Ayan, nakita na, Val. Oo, pinakita na. Yung malaking apoy, Mayor, dito sa may Shell Gasoline Station. Sinasalba itong Shell Gasoline Station dahil... Oo nga, ano? Oo. Yan yung sitwasyon dahil pader lang ang pagitan, Mayor. Tama. Ay isang sangay ng Shell Gasoline Station, yung nandito sa may pinaka-gilid mismo kung ikaw ay nakaharap dito sa may kahaba ng Fernando po Avenue. Kung ikaw ay nakaharap dito sa Glacier North Refrigeration Services Corporation na tinutupok ng apoy. Tupi-tupi na yung mga yero, lumundo na yung mga bakal, at pumagsak na doon sa may pinaka-ground. Pero itong ginagawa nitong mga bombero, iba't ibang mga bombero na ito dahil tinagsan na sa ikalawa hanggang ikatlong alarma itong sunog, ay dumating na rin yung iba pang mga fire trucks mula doon sa iba't ibang distrito ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang lugar dito sa National Capital Region. Kaya't lalo pang kumapal yung bilang nitong mga bombero. Okupado na itong malaking bahagi buong harapan at dito sa may bahagi ng Pitimini Street ay hindi na madaanan. Yung mga pampaserong sasakyan at mga pribadong motorista ay pinakakanan na dito sa may Pitimini Street at lalabas doon sa kabilang kanto upang sa ganoon ay hindi mabala itong mga bumbero doon sa pagbuga, patuloy na pagbuga dito sa nasusunog na malawak ito, Mayor, itong ganun ba? Ano bang yung cold storage sa facility na yan, ano bang mga laman yan, Val? Mga frozen meat products. Wow. Mga karne ng pampoy, baka, manok. At kanina, itong kanilang 21-wheeler truck na nandito sa loob, ito yung nag-distribute sa iba't ibang mga lugar dahil distributor ito, Mayor, ng mga meat products. Frozen products, products. Ay lumabas kanina yung 21-wheeler truck. May kargang yung mga naisalba nila ron sa loob, lumabas na. At isa pa sa dahilan kung bakit lumabas, Mayor, dahil sa baka tupukin na rin ang apoy. Malawak yung compound ito, Mayor, ang isang buong block So siguro, hindi ko alam, I don't know kung may... Ilang hektarya yan? Kung ilang hektarya ito. Malawak malawak itong lugar na ito. At napapalibutan na ng mga bombero, maging doon sa side na business establishment, yung nakahilera hanggang doon sa residential area. Ayan, residential area yung katabi rin yan, no? Nakikita sa video mo. May mga residential area din na bahagi, pero mas malaki, Mayor, yung mga commercial areas. Mas malaki mga commercial areas. Itong nakikita ninyo ngayon na pagbuga nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay ito mismong isang sangay na ito ng Shell Gasoline Station. Pader na yung pagitan, pader na lang yung pagitan, aabutin na itong kanilang opisina. Kaya ito ngayon yung binobomba nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ang laki ng apoy kanina dito, Mayor. Kung wala itong mga bomberong nandito at nakakonsentrate doon sa kaliwang, doon sa unahang bahagi, doon sa likurang bahagi, hanggang doon sa may kabilang gate nila, dahil ang gate nila, Mayor, ay dalawang malalaki. Isa doon sa pasukan ng mga empleyado dito sa kahabaan nitong FPJ Avenue, hanggang doon sa may gilid, yung Pitimini Street, yun yung pasukan. Pero Val, wala namang nasaktan na namatay dyan sa sunog na yan. Ang laki. Wala pang reported na ganong detalye, Mayor. Wala pang ganon. Wala ding hinahanap na mga empleyado. Storage facility na ito. Nangyari yung insidente, Mayor, narinig daw ng mga residente, may tindahan dito sa may pinakaharapan, narinig daw nila yung malakas na pagsabog. Pasato alas 2 ng madaling araw kanina, hanggang sa makakita na sila ng usok na malaki
at doon na nagsimula yung paglagablap ng apoy na hanggang sa mga oras na ito ay may mga bahagi pa na tinutupok ng apoy sa kabila ng napakarami lang beses nang nagpabalik-balik yung mga first responder na mga bombero ay pabalik-balik na para kumuha ng supply ng tubig dahil napakalawak nitong compound, nitong cold storage facility na ito na yung mga establishmento sa paligid ay tumigil sa operasyon, particular na itong gasoline station. Meron pa dito yung Dunkin' Donut at maging yung ilan pang mga establishmento. Merong sangay ng isang Robinsons Easy Mart dito, Mayor. Kala ko bank na. Lumabas yung kanilang mga empleyado, dala-dala yung kanilang mga pushcart. May kargang mga paninda, Mayor, yung mga tubig. Grocery items. Oo, grocery items ipinamimigay dito sa mga bombero dahil wala pang nag-aagahan na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na mula pa kaninang madaling araw ay nag-respond na dito sa malaking sunog na nangyayari dito sa isang cold storage facility. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang sinyales na ito'y idideklarang fire out ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. So yung ating mga kababayan na galing ng EDSA, particular na dun sa Balintawak, at gustong kumanan dito sa kahabaan nitong FTJ Avenue, dyan sa bahagi ng Muñoz, pinapayuhan ng Bureau of Fire Protection dahil matatraffic lamang po kayo. Mas makabubuti kung umikot na lamang kayo, baybayin na lamang ninyo ang kahabaan ng EDSA at kumanan na lamang kayo dun sa bahagi ng Quezon Avenue. Kung patungo kayo dito sa may lungsod ng Maynila o patungo diyan sa may bahagi ng Quezon Avenue, dahil matatraffic lamang yung mga sasakyan, mga pribado at maging yung mga pampublikong mga sasakyan na dumadaan dito sa FPJ Avenue dahil dito sa ilang oras ng sunog na nangyayari dito sa isang cold storage facility sa FPJ Avenue dito sa Del Monte, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Grabe, parang lumalakas pa po yung sunog, mahabigan eh. Abay, 7 oras na. Alas 2 na madaling araw nagsimula. Ngayon alas 9 na. Diyos ko po, ha? Kaya ingat-ingat po tayo. Meron ding sunog kahapon ba dyan sa may Tondo, Manila din. Standby, Giselle Ricafort. Bakit tikom ang bibig ng NBI, ha? Ay bang magsalita muna si Director Jimmy Santiago, ha? Doon sa sinasabing data breach sa migit na 45 million nilang sensitibong datos. Aba, bakit, ha? Nahack ba ang NBI? Grabe talaga ito nangyayari ngayon, ano, ha? Daming Bayan. Nadali ba ng TikTok? TikTok. Standby, Giselle, standby. Marang Milky Rigunan mula sa Kamara. Standby, Raymond Adpaas mula sa Senado. Daming Bayan. Teka muna, batiin ko muna natin ng happy birthday itong si General Manager ng ng PCSO. Abay, happy birthday. GM Mel Robles ba? May paalmusal ba si Mel Robles Malu, ha? Ayan, magpapaalmusal ba ng ticket ng loto? Ayan, sino ba ang panalo sa loto ngayon? Happy birthday, bossing GM Mel Robles. Abay, binabati rin ni Chairman Judge Felix Reyes at lahat ng mga taga-PCSO. Happy birthday din kay Jaika Dalupan. Hi Jaika, happy birthday. At kay Marie Louie Kitoriano. Teka muna, ha? Parang inaanak ko yata ito, ha? At saka si Denver Kitoriano, binabati ni Daddy Brian Q ng DWWWWW. Nahaba naman yan, ano, ha? Ba't mga taga-DWWW dito nagpapabate, ha? Happy birthday, Marie Louie and Denver Kitoriano. Daming Oy, mga brethren at mga kasamahan natin sa media, lalo na sa mga business editors. Baka hindi pa po ninyo alam, mga brethren, si Kuyang very worshipful Eduardo Alcaraz drop his working tools ng Batong Buhay Masonic Lodge noong January 16, Huwebes po.
ang labi ni Kuyang Ed Alcaraz, dati pong VP for Corporate Affairs ng United Laboratories Unilab, ay sinundo na po ni Lord at ang kanyang labi ay nakaburol sa Arlington Funeral Homes sa Quezon City. Sa pamilya ko yung Ed, kami po ay makipagladingit and our deepest condolences. Daming Bayan. Oras ganap na alas 9:04. Ang balitang ito ay hatid sa inyo Oras sa Illustrious Potentate, Secretary Dong Mendoza, Kuyang Dado Milagrito. Aba, bilis ng oras. Alas 9:12 na kaagad. Daming Bayan. Hatawin natin ang mga reports. Sandali lamang at batiin mo natin na happy birthday si Carlo Carongoy ng NGCP. Aba, binabati ni Attorney Mucha. At happy birthday din kay babahaing emperador dito, ha? Birthday ni Assistant Regional Director Kuyang Joel Limpenko ng DPWH Region 4A. Kumusta dyan, Kuyang Joel? Binabati ka rin ni Kuyang Director Ador Andrada. Alaba tayo dyan. At binabati natin sina Mariano Kuyakpo at Jawo, ha? Hindi si Idol Sunny Jaworski, ha? O nga pala, ha? Kumusta si Senator Jawo ngayon? Ayan, balita may karamdaman na. Ayan, Kuyang Mariano, abay, kumusta mga gulong nating Falcon dyan, ha? Abay, mga batang chabit pala mga ito, ha? Abay, taga-vegan Ilocos pala mga ito, manong chabit. Daming Alamin natin ang report mula sa NBI. Ano ba ang nangyari sa NBI, Giselle, ha? Na-TikTok ba sila? Na-TikTok, na-hack ba sila? Ang NBI, tikom pa ang bibig sa umano'y data breach. Sa higit na 45 million nilang sensitibong datos. Anyari, ha? Ayan. At ano na ang resulta ng investigasyon dun sa sinasabing banta ni VP Sara? Kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa, at kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle, Dalagang Bukid. Asan si Miss Giselle, ha? Ayan, naburo na ang kanyang beauty, ha? Ayan, babalikan natin. Daming Di punta mo na kay Boy Gonzales, ha? Abay ang ang Supreme Court naglabas ng TRO sa tatlong lokal na kandidato matapos alisin ng COMELEC sa listahan ng mga balota. Abay laking sakit ng ulo ni Boy George ngayon, ha? Chairman Boy George Garcia. Dahil panay ang labas ng TRO ng Supreme Court. Ayan, good morning, Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, sino nga ba ito, Boy? Taga Limay Batanyo, isang kandidato, ha? Abay, siguro ang Supreme Court, ha? Abay, paano yan kung maglabas ng tiyaro ang Supreme Court ng few days before election? Mapapalitan pa kayong balota? Aris number 29, Boy Gonzales. Okay na. Sige. Si Giselle muna, ha? Mula sa NBI. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, tahimik, wala pang opisyal na pahayag ang National Bureau of Investigation tungkol sa umunoy data breach sa mahigit 45 milyon nilang datos mula noong 2016 hanggang 2024. Sa ulat ng cybersecurity group na Deep Web Connect, isang alliance o may codename na Soja Killer ang nanghak daw sa kagawaran. Ikinalat umano nito ang 3.6 gigabytes ng sensitibong datos, kabilang na yung mga personal information at mga financial transaction record. Laman nito yung buong pangalan, address, transaction ID, contact information at detalyadong location data ng individual. Kung beripikado, nagbabala mga eksperto na nanganganib ang privacy, gayon din yung security ng
milyon-milyon nating kababayan. Kadalasang ginagamit yung NBI clearance para sa employment, travel, and legal purposes, kaya posible nila na mauwi ito sa identity theft, fraud at iba pang forma ng cybercrime. Ito si Giselle Ricafort para Giselle, sa DZRH na sa Pilipinas. Lakay. Sino yung, di ba na-trace kung saan galing yung hacker, di ba na-trace yan na minsan naalala natin yung mga ibang government agencies na nahaka. Ang pinanggalingan ay dun sa Pogo, dun sa Bambantarlac, yun na Mayor Alice Guo. Tama, Lakay, pero sa ngayon, Lakay, ang natutukoy pa lang na kung sino yung umano'y nag-leak nitong mga sensitive data mula sa NBI ay yung may code name na Zodiac Killer, Lakay. Pero kung saan ito Zodiac Killer, Lakay, yung code name niya. Pero kung saan ito, Lakay, nakabase at kung saan ginawa yung mismong hacking, iyan yung hinihingi pa rin natin, Lakay, yung sagot ng NBI at kung beripikado ba nila itong mga nakompromiso, Lakay, na mga datos sa National Bureau of Investigation. Ayan, galing ba dito o labas ng bansa? Wala pa, Lakay, na ganyang information, pero ang yung pa lang din, Lakay, yung sinasabi ng yung mismong report, laman ng report ng cyber security group na Deep Web Connect. Ang klaro lang, Lakay, sa kanila yung mismong nagkalat nitong sensitive information sa NBI, pero again, Lakay, iyan ay hindi pa rin kinukumpirma o hindi pa rin nabe-verifika sa atin ng NBI. Hinihintay pa rin natin, Lakay, na magbigay ng sagot sa atin. Nagpadala na rin tayo ng mensahe kay NBI Director Jaime Santiago. Na-penetrate ang anti-cybercrime unit ng NBI? Hindi rin na-protektahan yung mga sensitive data nandyan sa NBI? Umano, Lakay. Iyon yung sinasabi sa report. Pero iyan din, Lakay, yung hinihintay din natin ng mga kasamahan din natin sa media kung beripikado nga ba, talaga nga ba, napasok nga ba itong database ng NBI. Marami nga bang mga data-sensitive data, 45 million na record yung binabanggit ng Deep Web Connect na na-compromise. Kasama ka na dyan kung ikaw ay kumuha na ng NBI clearance, Miss Giselle. Correct, Lakay. Kasama na tayo lahat dyan. Pero Lakay, mainam na rin siguro, Lakay, na hintayin na lang din natin yung mismo official statement ng NBI kaugnay nito. Ayan. At lubos-lubusin mo na, ha? Alam mo na rin kay Director Jimmy Santiago kung ano na ang resulta doon sa investigation nila doon sa threat ng VP Sara against President Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez. Oo, Lakay, noong isang linggo, Lakay, after nung January 15, kasi ang target nila January 15, before January 15 daw official na nilang ihahain, ipa-file yung recommendation nila sa Justice Department. Nung tinanong natin si NBI Director Jaime Santiago dyan, Lakay, ang sabi, hindi pa raw nila na isa sa pinal noong isang linggo, Lakay, hindi pa raw nila na-finalize. Isa sa pinal pa lang yung kanilang report kaugnay nitong death threat ni VP Sara, at iyan ay sumasalang pa daw sa kanilang deliberasyon. Lakay, tama ka, mamaya ay aalamin natin yung update kaugnay nitong niluluto nilang recommendation sa prosecutors ng Justice Department. Okay, maraming salamat, Miss Giselle mula sa NBI. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa NBI, dumakar naman tayo sa COMELEC. Allah! Sakit na ulo ni Chairman Boy George ngayon, ha? Pani ang kung kailan minamadali ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Abay, ang Supreme Court naman ay pani ang labas ng temporary restraining order laban sa disqualification na ilang mga kandidato. Ang latest, ha? Yung isang kandidato sa Limay Bataan ba yan, Boy? Sino pa yung dalawa? Ayan. Mukhang maraming dumadami ang katropa ngayon ni Congressman Egay Eriza ng Caloocan. Aris number 29. Boy G. Boy Gonzales, please come in. Lakay, nakakuha ng TRO sa Supreme Court ang tatlong kandidato
sa lokal na posisyon matapos silang alisin ng COMELEC sa balota para sa 2025 midterm election. Ang TR ginawad ng Supreme Court sa COMELEC matapos itong hilingin ni na Mary Grace David, Mary Dominic Oñate at Myra Georgina Arevalo, Aldrin Santa Ana. Sa kaso ni Mary Grace David, pinatitigil ang COMELEC sa pagpapatupad ng resolusyon nito na tinanggihan ang petisyon niya na humalili at maisama sa opisyal na listahan ng mga kandidato sa pagka-vice alkalde ng Limay, Bataan. Naglabas din ng Supreme Court ng TRO na pinipigilan ang COMELEC na sa pagpapatupad sa mga resolusyon nito na nagdedeklara kay Mary Dominic Oñate bilang isang nuisance candidate para sa pagka-mayor ng Palumpon, Leyte. Pinagbigyan din ng Supreme Court ang hiling na TRO para pigilan ang COMELEC sa pagpatupad naman ng mga resolusyon na nagkasela sa COC o Certificate of Candidacy ni Aldrin Santa Ana na tumatakbong mayor ng Bukawi, Bulacan. Pinigilan din ng Korte Suprema ang COMELEC na burahin ang pangalan ni Santa Ana sa listahan ng mga kandidato sa pagka-Bukawi Mayor. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa COMELEC. Ayan, paano gagawin dun sa mga balota yan, ha? Abay, siguro, Chairman George Garcia, ha? I-donate mo na lang sa palengke. Ayan, pambalot na lamang ng tinapa. Daming Bayan. Pag mga kaibigan, yung tinapa pag binabalot ng lumang dyaryo ay masarap, ha? Alamin natin report mula kay Edniel Parosa. Ano ang latest sa Edniel, ha? Abay, yung anong barko ba ng Amerika ang dumating dyan, ha? Ano ba yung US carrier na yan? Yan ba yung George Washington? Naku, pinakamalaki yatang barko ng Amerika yung George Washington, ha? Pero merong US carrier, mahabigan, strike group, ha? Sumali po, mahabigan, sa military drill sa West Philippine Sea para daw patatagin ang regional stability. Ayan, para patatagin o para lalong uminit ang tensyon. Alamin natin ang report mula kay RH number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, iginiit ng Sundatahang Lakas ng Pilipinas para sa maritime security at kaayusan sa rehiyon ang muling pagbisita ng US Carrier Strike Group sa West Philippine Sea. Kasama rito ang flagship aircraft carrier na USS Carl Vinson, USS Princeton, USS Sterett, isang MH-60 Seahawk helicopter, B-22 Osprey helicopter at dalawang F-18 Hornet aircraft ng naturang grupo. Pero ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Serenidad, hindi ito ang unang beses na sumabak sa Maritime Cooperative Activity o MCA. Kasama ng Pilipinas itong naturang pwersa ng US. Sa kaparehong buwan noong nakaraang taon, nagsagawa rin ng maritime drills ng CSG-1 kasama itong pwersa ng AFP. Sa iwalay namang mensahe, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Blanner Jr. na mapabibilis ng MCA ang kahandaan at magiging epektibo ng hanay sa mga hamon sa hinaharap. Isinagawa itong pinakahuling joint drills ng AFP at Estados Unidos sa West Philippine Sea nitong January 17 to 18, kasabay pa rin ang pananatili ng Chinese monster ship at iba pang sakyan ng China Coast Guard malapit sa lalawigan ng Zambales. Edniel Parosa, Lakay. Yung bang US carrier, ano ba yan? Kaya bang magsakay ng mga fighter jets sa ibabaw? May mga ganyan ba yan? Garon Lakay, garon na mismo. Ipakasama niya yung ibang mga aircraft na isinabak din sa joint drills. 2 days ito, natapos itong January 18. At sa drill na yan, magpaputok ba sila ng mga missile? May mga, parang target sila dyan? Tapos na Lakay nito. Tapos na? January 18. Oo, isinagawa. 17 to 18 ang nakalagay doon sa listahan ng kanilang isinagawa ay itong communications exercises at maneuver. Ayan, kung nagpaputok sila ay hindi natin batid, mukhang wala rito sa
so far. Pero yung Philippine Navy natin, Lakay, sa hiwalay nitong separate to individual drills, unilateral drills naman. Diyan naman sa Baho de Masinloc ay nagpaputok ng artillery itong Philippine Navy. Pero hindi kasama doon ng Amerika. Ayan, ba kung sa Baho de Masinloc siyempre paano yan? Dinig ng mga yung monster ship ng China Coast Guard. Oo, Lakay, malapit doon sa tinambayan dati ng China Coast Guard. Bagamat hindi sinabi ng Navy kung nakadaupang palad nila itong monster ship malapit dyan sa Zambales. Pero just the same, tama ka, Lakay, sinagawa itong drills sa kasagsagan ng paranatili pa rin ng monster ship malapit dyan sa area na yan ng Zambales. Kaya lang, yung nakita ko yung pinaputok ng mga artillery, mga Edniel, baka isang missile lang ng China yan, lubog na tayo dyan. Ano lang naman, Lakay? Practice lang naman yan. Practice lang naman yan. Ayan. Sabi nga nila, maski maliit, nakapuwing din. Sige. So, habang ginagawa yung military drill ng US at Philippine Navy, nakamasid ba? Nanonood ba ang China Coast Guard, Edniel? Hindi nabanggit, Lakay, pero sa totoo lang, dapat na natin i-expect yan. Sabi nga ng AFP, kapag tinatanong lagi yan, inaasahan na nila na laging nasa front seat ng palabas ang China. Ayan. At laging nakatutok dito sa atin. Ayan, okay. Maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa, at sana'y huwag tayong masyadong magpapadala, baka maudyukan tayo ng Amerika dyan. Sige, labanan nyo ang China. Anong sabi mo doon? Abay, sabi nga nila umihila na ang mga Chinese, lubog ang Pilipinas. At hindi lang yan. Anong sabi mo doon? 5 minutes pwedeng maguna ang Pilipinas? Paano ba yan? Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them. Daming bayan. Ayan, Chinese boy na. Dating Pangulong Digong na ang nagsasabi niyan. Dating Commander-in-Chief alam po niya yung actual na sitwasyon po at capability ng ating armed forces. Daming bayan. Pero mga kuya, mga lolo, mga lola, standby Grace Vera Sansano, Ayan, kumusta po? Kumusta po ang mga listeners natin ngayong araw ng Lunes? Sana'y healthy naman lahat at safe. Ano po, Importante na maayos ang katawan para kaya mong gawin ang gusto mo sa buhay. At dahil dyan, kailangan sigurado ka sa pagkain, sa exercise, at lalong-lalo na sa mga gamot mo. Kaya ako, pag may iba't ibang aray sa joints, hindi na ako sumusubok pa ng iba. Nakatakot at baka ano pa ang mangyari dahil sa side effects ng gamot. Ang sa akin ay yung recommended ng kapatid ko, ng nanay ko. For me, Eskelan. Pero teka, ano ba ang Eskelan? Non-steroidal anti-inflammatory gamot ito na nagbibigay ng long-lasting relief sa mga aray tulad ng sakit sa likod, tuhod, gout, pati sa mga joints for as long as 12 hours. Ramdam na ramdam pa naman ito lalo na sa trabaho o kaya pagka nagko-commute ka ng matagal. At kung may aray ka, try mo, inumin mo yan at may relief ka talaga. Lalo sa mga aray na pabalik-balik. Ngayon, pwede na po ito sa mga may hypertension o yung mga may problema sa puso kasi low cardiovascular risk ito kumpara sa iba't ibang non-steroidal anti-inflammatory na gamot. Tanggal na ang aray, tanggal pa ang worries mo. Gawa kasi ng Unilab ito kaya siguradong may quality check yan. O ano?
Huwag na magtiis sa pabalik-balik na aray. Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Escalan. Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby, Grace Vera Sansano. Standby man ng Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Oras 9:30. Bayan. Oras sa Sister L. Wala pa ating partner ngayon. Mabuti pa to aking partner. Nagpapalamig-lamig na lamang sa Disneyland sa Hong Kong. Uy, mabati mo natin yung mga customers at mga staff ng Toyota Alabang. Aba, nanood pala sila sa atin sa showroom ng Toyota Alabang. Laka-laka ng kanilang TV monitor dyan sa showroom. Good morning, bossing. Mr. Cesar Lee, parang Mike Lee, ha? Ayan. Kailan daw lalabas yung mga units ng Toyota Tamara Bata? Wala pang lumalabas, ha? Mr. Alfred T. Anyari, ha? Abay, maraming nag-aabang sa mga units ng Toyota Tamara. Bakit wala pa? Uy, binabati natin yung mga nanonood sa atin sa Olongapo City Hall. Ay, good morning. Kina Denise, Haynes, and Purple, Rose, Red and Blue. Ay, Red and Blue. Ay, good morning, most worshipful Roland Sir, ha? At si Mayor Len J. Paulino. Kumusta ka na, Noble Mayor, ha? Ayan, kumusta ang trabaho natin sa Olongapo City Hall? Alamin natin ang report mula kay, good morning din kay Kuyang Barney Hosana. At si Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Report muna mula sa... good morning din kay Commissioner Mayor Yogi Ruiz, ha? Ng Cebu City, ha? Ikaw, Commissioner Mayor, di ka nag-iimbita sa Sinulog Festival sa Cebu City, ha? Viva Pete Senyor! Pag-konsidera ng Department of Migrant Workers na deployment ban sa Kuwait, dapat masusim pag-aralan. Abay, ilang beses tayong nagpatigil ng pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait dahil inaabuso yung ating mga kababayan doon. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in, Milky. Lakay, dapat idaan sa masusing pagtalakay ang plano ng Department of Migrant Workers na deployment ban sa bansang Kuwait. Ayon kay Kabayan, Party List Representative Ron Salo, ang siguradong maapektuhan ay ang mga OFW na kasalukuyan na nagtatrabaho sa Kuwait. Sabi ni Salo, ito ay sa pangamba na baka hindi na sila pabalikin para makapagtrabaho doon. Bukod dito, hindi pa nakakabalik sa normal processing ang pagkuha ng mga OFW sa Kuwait dahil kamakailan lamang inalis ang deployment ban at kukunti pa lamang ang napapaalis. Narito si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa panayam ng isyong pangbayan. Kuwait ay nilift pareho ng Kuwait at Pilipinas yung ban po natin kasi nag-impose din po ng ban ng Kuwait sa atin. Pero kahit na nandun na po, hindi pa rin po talaga tayo nakakabalik dun sa normal processing, quote and unquote. Kasi simula doon hanggang ngayon, almost 6 months na rin po ata yun, pero iilan pa lang po talaga yung napapaalis mula sa Pilipinas. So ito po yung concern po natin na kapag sabihin ulit na magkakaroon deployment ban, actually may in a sense parang de facto kasi hindi naman po nakakapunta yung mga kababayan po natin. Una rito ay kinukonsidera nga ng DMW ang deployment ban sa Kuwait. Resulta ito ng pinakahuling kaso ng pagkamatay ng mga domestic workers na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Si Nakalaban ay unang nireport ng kanyang employer na nawawala at bandang huli ay nakitang patay sa bahay naman ng isang Kuwaiti. Si Alvarado naman ay sinasabing namatay dahil naman sa coal smoke inhalation. Pero naniniwala naman ang kanyang pamilya na si Jenny ay biktima ng foul play. Sina Nakalaban at Alvarado ilan lamang sa mga humahabang listahan ng mga OFW na namatay sa Kuwait, gaya na Julie B. Ranara, Joanna Demafilis at iba pa. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa... Yes, okay. Yung latest sa victim na si Alvarado, na autopsy ba yung bangkay? Ano kaya ang cause ng kanyang pagkamatay?
Yun din ang gusto malaman, Lakay, ng mga miyembro ng iba't ibang party list na merong kinalaman sa mga pagtulong sa OFWs, kabayan, kabilang na doon. Kasi ang sinasabi niya nila, Lakay, ay hindi naman daw tinatanggap ng pamilya na ito ay biktima ng paglanghap nung nakalalasong usok. At kung titignan daw yung bangkay, ay mukhang biktima ito ng foul play. Wow. Kakalungkot. Maraming salamat, Manang Milky. Teka muna, balik session ngayon. Ano ine-expect natin sa Kongreso? Ay, naku, Lakay. Action ang pagbabalik uli ng sesyon ngayon ng Kongreso. Bakit? Babalik ang mga hearing ng Quadcom ngayong linggo, bukas yan. Wow. At sa Miyerkules o Huwebes, hindi ko lang alam kung good government yan or yung Quintacom na siya naman nag-iimbestiga sa presyo ng mga pangunahing bilihin. So, magsasawa ka uli kayo sa kapakikinig ng napakahabang hearing ng Quadcom. Ang sabi kasi ng mga miyembro ng Quadcom, si Congressman Robert Ace Barbers, malamang balikan pa rin nila yung issue ng POGO kasi meron pa daw ilan na mga bumabalik at nagpapanggap na mga nasa BPO o business out processing, di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero ang babalikan tungkol dito ay yung mga EJK at ang issue naman ng illegal drugs. Ayan. Let lang, may nahuling mga 20 foreigners dito sa may Paranaque, ha? Di ba sa ASEAN ba yan? Ano yung dulo ng Makati, Macapagal Boulevard? Dyan yata yung latest raid na may mga nahuling foreigners na illegal pogo pa rin. Oo. Yung iba nga, ang sabi rin ng mga senador, Lakay, at ng mga kongresista, nagbagong anyo itong mga nahuli o kaya yung mga illegal na nag-ooperate ng pogo at sila ngayon ay nag-ooperate as BPO. Ito daw dapat ang tignan na ating mga otoridad kasi meron tayong ban tungkol dito matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ban na ang pogo simula pa noong buwan ng Disyembre. So malamang balikan ito ng Quadcom sa pagre-resume ng kanilang hearing bukas at yung ilan pang komite this week din may mga nakaschedule bago lang kaya ang break ng Kamara para naman sa kanilang campaign yung mga kakakandidato for midterm election. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Lakay. Ako si Milky Regunagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunagulat. Standby, Raymond at Paz mula sa Senado. Ano ang latest dyan, ha? Sinong kinakalampag ni Senator Bong Go? Aba? Ito mo ng report mula kay Grace Vera Sansano. Pagbebenta ng 29 pesos per kilo ng bigas sa ilalim ng contract farming ng National Irrigation Administration. Posible maapektuhan ng tinapisang pondo ngayong 2025. Bakit? Binawasan ba ang budget ng NIA? Abay, dapat dagdagan. Dapat nga dagdagan pa yan para lalong dumami ang kanilang bigas na ibinebenta ng halagang 29 pesos lamang. Daming bayan. Pwede ba ilipat na si ilipat na lang sa DAC Administrator Gillian? Kaya pala nila magbenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas, mga misis. Aris number 25, Gracia Vera Sansano, please come in. Grace. Mula kay Deo, posibleng makapektuhan ng pagbebenta ng 29 pesos kada kilo sa ilalim ng contract farming ng National Irrigation Administration. Ito'y dahil sa tinakyasan ang pondo para sa taong 2025 mula sa dating 4.5 billion noong 2024. Ito ay maliit na at halos kakarampot na lamang ang inilaan ditong budget para nga sa 2025. Maganda ang programa ng NIA sa pamamagitan ni Administrator Ed Gillen. Ayon nga, dito sa ating mga nakapanayam sa mga nakalipas na pamamahagi at pagbebenta ng 29 pesos kada kilo dito sa bahagi ng Central Luzon. Target na binigyan at binentahan ay ang mga nasa hanay ng 40s. Ito yung nasa mahihirap na pamilya na sa ating bansa, gayon din ang person with disability, single parent at maging ang mga senior citizens. Umani ng napakarami at tonelada na mga
palay at ito'y giniling mismo ng National Irrigation Administration. Sa katunayan, nakarating pa sa Metro Manila ang mga inaning palay mula sa mga probinsya at mga kabukiran. Kung ito raw ay mawawala, tanghihinayang din ng sektor ng mga consumers na sana'y mayroon silang matatakbuhan na murang bigas. Suportado rin ito ng napakaraming mga farmer leader tulad na lamang nitong si Benigno Palapal mula sa bayan ng Saragossa na isang farmer leader at mayroong mga grupo ng magsasaka. Gayon din si Danilo Bolos na nakapag-ambag din ng kanilang mga inaning palay sa ilalim ng contract farming. Kung ito raw ay hindi na nga mapopondohan, malaking tulong sana ang ibinibigay na puhunan para sa mga ito. Sa bawat 40,000 kada hektarya na kanilang pangpuhunan sana at ito'y ibinabalik din nila sa pamamagitan ng mga inani nilang palay at ang NIA ang magbebenta nito. Sayang na programa kung ito ay mawawala sa gitna ngayon ng mataas pa rin na presyo ng bigas sa merkado. Yan ang ating update. Ito si RH25, Great Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Kaya dyan natin pinupuri, kinukongratulate mahibigan ang NIA Administrator Eddie Guillen. Abay, bakit sa kanila? Ayan, kaya magbenta ng bagong ani, mabango mga kuya, mga ating 29 pesos. Abay, pwede po ba, Administrator, ha? Ayan, yung mga paninda ninyo, wag lang sa kadiwa ng Pangulo. Ayan, pwede bang ibagsak yan sa mga public markets? Daming bayan. Matutuwa si ating Christine Go niyan, Kuyang Robin Go. Ayan, good morning. At binabati natin yung mga brethren natin sa Tagaytay Lads. Aba, congratulations sa mga bagong officers ng Tagaytay Masonic Lads number 165. Aba, Kuyang Mayor Joy Peñano, tapos na ba ang public installation mga brethren sa Tagaytay Lads? Congratulations kay Worshipful Master Ben Nocom, aba, at Senior Warden Brent Tolentino. Teka muna, ha? Si Brent Tolentino ba ito ba yung anak ni Most Worshipful Bumble Tolentino? Junior Warden Mike Lapitan. At lahat ng mga bagong officers ng Tagaytay Lads 165. Congratulations mula kay Mayor Joy Peñano. Daming bayan. Samantala, dumako tayo sa Senado. Abay, kumusta ang lover boy dyan, Raymond? Ha? Abay, ang Department of Health at Department of Budget and Management kinalampag ni Senator Christopher Bongo sa natitira pang hindi nabayarang health emergency allowance ng mga health workers. Naku, Diyos ko, tagal-tagal nito, Senator Bong, ha? Abay, wala na ang pandemic, may bago na ang pandemya na naman. Abay, hindi pa sila nababayaran. Anyari? Kawawa naman sila, ha? Abay, Secretary Ted Herbosa, ha? Abay, Yusek Molly, ayan, Yusek Molly Chong, ha? Pakialaman mo nga ito, baka kayo po ang pwede nang kumalampag dito para mabayaran naman yung mga health workers natin. At iba pa mga ospital na hindi nababayaran, ha? Kalampagin ang PhilHealth. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, tapos na nga, tama ka, tapos na ang panahon ng COVID-19 pandemic, pero hindi pa rin tapos ang sigaw ng mga health workers na HEA, yung kanilang health emergency allowance. Health emergency allowance, hindi pa na ibibigay. Kaya ito ang dahilan kung kaya't muling kinakalampag ni Senator Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health ang Department of Budget and Management at Department of Health na ibigay na yung natitira pang allowance ng mga health workers na nanilbihan noong panahon ng COVID-19 pandemic. Katwiran ng senador ay dapat madali ng pag-release ng pondo ng mga ito dahil napakalaki ang utang nating lahat sa mga health workers natin na nanilbihan noong panahon ng pandemic. Sa katunayan, marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay.
inamin ng DOH Mayor nung hearing nung nakarang linggo na meron pa silang 6.8 billion pesos na pagkakautang sa mga health workers na karamihan daw kasi sa mga ito ay naisumiti na pagkatapos yung kanilang deadline on October 31, 2024. Bagamat ang katwiran naman ng iba ay hindi kagad sila nakapagsumite dahil nga sa iba't ibang mga kadahilanan, kasama na yung mga naranasan nating mga sakuna gaya ng mga bagyo at iba pa na nakaapekto sa submission ng kanilang mga dokumento. Ganun pa man, ay sana muling nakikiusap itong si Senator Go na ibigay na itong darapat na health emergency allowance ng mga health workers dahil meron namang pondo dito na inilaan ang gobyerno. Oo nga naman, may bagong virus na naman pagkatapos yung mga health workers natin ng COVID-19 hindi pa nababayaran. Ano ba naman yan? Ayun na nga, at yung marami kasing mga issue, Mayor, pero gaya nitong reklamo ng yung kinatawan ng United Private Hospital Union of the Philippines sa magitan ni Ginoong Donel Siason, siya yung union president sa UST Hospital, marami daw hindi pa nababayaran, lalong-lalo na, Mayor, dyan sa area ng Visayas, yung mga nasa island provinces. Siyempre, hindi mo naman ma-expect na kumbaga pagdating sa documentation ay hindi sila singhusay dito sa Metro Manila na malalapit lang yung kanilang pag-produce ng mga dokumento at mag-submit kaagad. Itong mga ito iba daw ay galing sa mga island provinces, Mayor. Ayan. Ano ang ina-expect sa Senado ngayon, Raymond? Sa araw na ito, iisa yung hearing, pero mukhang medyo hindi ganun katindihan yung mga hearing ngayon na isasagawa dito sa Senado, Mayor. Dahil tinignan ko yung schedule, hindi ganun kalupit itong mga natitira pang mga hearing na ikakasa within this week. Mukhang iba nang, medyo nalalapit na kasi yung pagtatapos. Mukhang papuntahan na sa kampanyahan ito, Mayor. Okay, sige. Abangan na lang natin kung anong mangyayari dyan sa Senado. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz mula sa Senado. Di oblada na lang tayo, ha? Life goes on, ika nga, ha? Teka muna i-congratulate mo natin si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Aba, galing-galing mo naman, Gob. Abay, siya pala ang number 1 top performing governor sa Luzon. Aba, wala ba tayong blowout dyan, Gob Daniel Fernando, ha? Governor Scorpio Boy. At binabati natin si Madam Tenny Ramirez Bautista ng Damayan Party List. Abay, batiin din natin si very worshipful Ram, ha? Ayan. Abay, ng Dagat Party List, ha? At siyempre, ito, naku, o nga pala ito, Raymond, ha? Wala bang balak si Senator Loverboy Win Gatchalian bilang chairman ng Education Committee ng Senado, ha? Ito nga pala, Secretary Berwalsifol Sani Angara, ha? Governor Matthew Marcos Manotok. Baka naman pwede nating bigyan ng parangal, ayan, pagkilala dito sa, siyempre, ha? Yung 6 na batang magaling sa mathematics doon sa Sarata National High School. Ba, naka-gold medal sila, mahabigan, ha? Sa pagsali sa World International Mathematical Olympiad na ginanap sa China noong January 3 hanggang January 6. Aba, tinalo nila ang mga Chinese, mga Ilocanong taga-Sarat, Ilocos Norte, ha? Ba, galing-galing, di ba ang mga Chinese magaling sa math, ha?
Pero ito, tinalo ng mga Ilocano estudyante ng Sarat, ha? Sarat, Ilocos Norte. Congratulations, Alan Aimer Barroga. Ayan. At nako ng World Championship Award. Sina Brian Jansen Vallejo at Natalie Margaret Balisacan. Aba, siguro apo to ni NEDA Secretary RC Balisacan, ha? Nako naman ang tig-isang bronze medal at si Cyrene Angelica Duluog. Abay, silver medalist naman. Ba, gagaling, ha? Abay, mantakin po yung mahabigyan ni si Maria Cassandra Duque. Aba, Anthony Secretary Duque, ha? Abay, naging unang Pinoy student na nakatanggap naman ng full scholarship sa Chinese University sa Hong Kong. Wow, galing-galing naman. At siguro dapat bigyan natin sila ng Secretary Sani Angara Kuyang Noble, sir, ha? Aba, baka pwede natin silang bigyan ng parangal din, ha? Ito mga bata ito na nagbibigay ng karangalan sa ating mga Pinoy. Daming Bayan. The road is long. Bilis naman ng oras. Asa na si Mayor Hani, ha? Ayan. Madaming nag-aabang pa naman dun sa murang pakondo. Ayan, pakondom. Condominium. Who knows where? Good morning, Noble Greg Kayabyab, Noble Hill de la Cruz, at Kuyang Barney Hosana. So, paano yan? Papalam na tayo, ha? Good morning mga brethren at congratulations. Punong-puno ang schedule ng Grand Lads ngayon, ha? Sa mga public installation natin mga brethren, Most Merciful Ariel Kayanan. At dahil pa sana tayong chikahan, ha? Kaya lang ano yung flash report na yan? Sige, bago magpaalam ipasok ba natin yung flash report na yan? Ha? Anong nangyari kay si Kuyang Mayor Bistek? Anyari? Flash Report. Flash Report. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista pinakukulong ng Sandigan Bayan sa kasong graft. Final decision na ba yan, Val? Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, pagkakakulong ng mula 6 hanggang 10 taon ang hatol ng Sandigan Bayan laban kay dating Mayor o dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at kanyang dating administrador na si Aldrin Punya sa sinagawang promulgation ng 7th Division ng Sandigan Bayan. Guilty beyond reasonable doubt si Bautista at si Punya. May kinalaman ng kaso sa mahigit 32 milyong pisong kontrata na pinasok ng alkalde pa ng Quezon City si Bautista para sa online occupational permitting and tracking system mula sa Geodata. Ito yung isang malaking pribadong kumpanya. Bukod sa pagkakakulong ay pinatawan din ng perpetual disqualification si Bautista at Punya at pinagbabawalang humawak pa ng anumang pwesto ng gobyerno. 2020 pa ng isang pang kaso laban sa dalawa. Hindi umano dumaan sa tamang mga proseso ang pinasok na kontrata, bagay na ikinalugi noon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon. Maaari pa naman, Mayor, na maghain ng petisyon sa Korte Suprema o sa Court of Appeals itong si Punya at maging si dating Mayor Herbert Bautista. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Flash Report. Flash Report. Di pa naman na final and executory yan, ha? Pwede pa mag-file ng petition for review ba, ha? Ano bang dapat na petition dyan, Attorney Amir Pelaez, ha? O yung Attorney Orly D. Knows where
Justice De Quiros. knows where. Ilang years? 6 years lang. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Chill lang Kuyang Mayor Bistek, ha? Ayan, relax lang, ayan. Pwede pa umapila sa Supreme Court. Sa ating partner, Sister L. Ako po si Deo Makalma. Ingat, good morning, happy Monday. Oras ganap na alas 10 at 4 na minutos. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Dunkin, pasalubong ng bayan. Red Horse Extra